Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ka, O Diyos, hallelujah, Lord God, dakila ka man, Panginoon, sa aming mga buhay sa umagang ito. Salamat ng marami, O Diyos, hallelujah. Sa gintong pagkakataon, mahal na Panginoon, isa kami sa iyong hinirang, O Diyos, upang magpasalamat at magpuri sa iyo, maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, di karapat-dapat. Mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, your end-time prophet, O God. Muli ka ba yan mabalingkod sa kanakin? Wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, samahan mo ko, Manbanal, hallelujah. Ikaw ang kinaasahan. Anoint thy word, O God. Make them believe in the name of Jesus. In the name of Jesus, we bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in the name of Jesus, hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, may mahal. God bless you po. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, parangal ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang mga minamahal. At ako po'y nagbibigay ng double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen, hallelujah. At nasa piling ng ating dakilang Diyos, amen. Ating beloved Assistant Pastor, ating beloved Mama Dirwin Mahal, nasa piling ng ating mahal na Panginoon. At hinihintay tayo ron. Hinihintay nila tayo ron. Amen? Praise the Lord. Amen, mahal. Anytime now, amen, mahal. Nasasabi kang ating beloved parents in the Lord na salubungin nila, amen, mahal, yung kanilang mga tupa sa pag-uwi natin sa ating tahanan sa kalangitan. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Thank you, Jesus. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Amen, mahal, at nais kong batiin din ang aking mga kamang gagawa sa lugar na ito. Ating beloved preachers, workers, sa lahat ng ating mga elders, sa lahat ng ating mga minamahal na mga awit manunugtog, at sa lahat ng ating ginigiliw at minamahal na mga kapatiran na iniibig ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Mga minamahal at mga kapatid, salamat sa ating dakilang Diyos sa mga sandaling ito. Medyo namamaos po ako, mga minamahal, kaya sikapin ko po, mga kapatid ko, na dalhin ang pag-ibig ng dakilang Diyos sa inyo sa umagang ito. Praise God, hallelujah. Sa tulong ng ating mahal na Panginoon, mga mahal, sa prayer natin, beloved parents in the Lord, mga kapatid. Purihin natin dakilang Diyos, mga mahal. Buksan natin ang ating mga Bible sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon sa umagang ito. Mahal, simbolan po natin ang ating pong talata dito po sa aklat ng Revelation, chapter 14, verse 13. Basahin po natin, mahal. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kapitulo 14, versikulo 13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Amen. Dakilang Diyos po magpala ng kanyang mga banal na salita man sa umagang ito. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yes, said the Spirit, that they may rest from their labor, and their works do follow them. Ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila, mga kapatid. The blessed state of the righteous dead. Yan ang ating title. The blessed state of the righteous dead, mga minamahal. Sa Tagalog po ay pinagpalang kalagayan ng mga namatay na matwid. Amen. Mga matwid, mga minamahal, mga righteous people, mga totoong anak ng Diyos, mga kapatid, puspos ng Espiritu ng dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanilang mabuting kalagayan, mga kapatid ko, sa kabilang buhay, mga kapatid. Yan ang ating pag-aaralan. Ano po, mga minamahal ko? Ito pong Revelation chapter 14, mga minamahal, verse 13, the book of Revelation, mga minamahal, Revelation, kaya sinabing Revelation sapagkat ito po'y pahayag ng dakilang Diyos.
kay John, o mahal, John the Beloved, mga kapatid, at mga minamahal, napaka-misteryoso po nitong Book of Revelation, mga minamahal. At dito po natin makikita, mga kapatid ko, yung mga mystery, mga minamahal, na ito po ay hindi kayang ipahiwatig, ipaalam ng mga ordinaryong tao lang na walang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Ito po, mga minamahal ko, ay mababasa natin dito, minamahal, yung katapusan na po ng sanlibutan. Yan, Revelation, mga kapatid ko. So, mga kapatid, ang langit, ang lupa, ang dagat, mga minamahal, sabi ng Bible, kahit itong mga ito ay papawiin ng Diyos. Gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa, new heaven and new earth. At itong lupang ito, mga mahal nating tinatahanan ngayon, pauulanan po ito ng apoy. Ito po ang magiging lake of fire, mga mahal. Ang lupang ito. Kaya nga sinasabi ng Bible, mga kapatid, na huwag nating mahalin ang mundo. Sapagkat hindi tayo taga-mundo. Hindi tayo taga-sanlibutan. Say amen? Heaven is a dwelling place of God. At ang hinaharap na tahanan ng mga saints of God, or yung future home, mga minamahal nating lahat, na mga binanal ng ating dakilang Diyos, ay ang heaven. Wala na pong iba, mga kapatid. Wala tayong ibang uuwian, mga minamahal, kundi ang heaven. Amen? Praise the Lord, sapagkat tayong lahat ay kinahabagan ng mahal na Panginoon. Lahat tayo ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen? Praise God. At ito po ang final dwelling place nating mga anak ng Diyos. Ang tawag po doon, mga mahal, mansions for all believers built by the hands of God. Amen. Mga minamahal. Yun po yung mga mansyon na tahanan po natin. Tahanan, mga mahal, na mga tumanggap ng kaligtasan sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng John chapter 14, verse 1 to 3, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions." Sabi ng Bible. "If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you into myself, that where I am, there you may be also." Amen. Lahat magsabing praise the Lord. May mahal sa Tagalog. Sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3, "Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Amen. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y maroon at kayo'y paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon." Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Mga minamahal, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, napakagandang pangako ng dakilang Diyos. Lahat tayo may mansyon. Amen. Ang sign na tayo po ay may bahagi sa langit, mga minamahal, na pangako ng dakilang Diyos. May katiyakan tayo. May pangalan tayo, mga minamahal, sa aklat ng buhay. Amen. Ang tanda, mga minamahal, ay yung mga masaganang himala ng dakilang Diyos sa ating gawain. Amen? Yung mga naririnig nating mga patutuo, mga mahal, sa banal na gawain itong mga kapatid. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Ay mga mahal, ang kondisyon lamang sa pagpasok po sa heaven, obedience. Yan po ang susi. Para makapasok tayo sa langit, mga mahal, obedience, pagsunod. Amen. Kasi John the Beloved, nakarinig siya, mga mahal, ng mga comforting words, mga kapatid. Yung words of comfort, doon po sa Revelation, chapter 14, verse 13.
Sabi ng Bible, mga mahal, the death of God's saints was precious in His sight. Tinawag niyang blessed. Tinawag niyang mapalad ang mga nangamatay kay Kristo. Sabi ng Psalms 116 verse 25, verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Mga minamahal. Amen. Pangalawa, makikita natin, mga minamahal, the death of the righteous was rest and peace. Wala pong dyablo na manunukso. Kapag tayo po ay kinuha na ng mahal na Panginoon, mga mahal, anytime sa atin, mga minamahal, kapahingahan yan. Rest. Kaya hindi nakakatakot yung kamatayan. Amen. Hindi nakakatakot yan, mga mahal. Kasabik-sabik pa yan. Katulad ng sinabi ng ating beloved Paul, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Amen. Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang, sabi niya. Kaya kung tatanungin mo ang ating beloved honorable pastor, mga minamahal, masayang-masaya na siya sa piling ng dakilang Diyos natin. Wala na siyang nararamdamang kapaguran. Wala na siyang nararamdaman, mga mahal, ng mga pag-aayuno ng mahaba. Amen. Mga mahal, nakatingin sa atin siya, mga kapatid. Araw-araw yan. Nakikita niya, mga mahal, yung church na minahal niya, higit pa sa kanyang buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga mahal, ang pinakananasa ngayon ng ating beloved honorable pastor ay yung uuwi na tayo, mga mahal, sa ating bahay. Praise the Lord. Isaiah chapter 57 verse 1 and 2, the righteous perisheth, and no man layeth it to heart, and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. Verse 2, he shall enter into peace. Napakaganda. He shall enter into peace, they shall rest in their bed, each one walking in his uprightness. Tingnan niyo sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 57, versikulo 1 hanggang 2. Ang matuwid na namamatay ay walang taong nagdadamdam, at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugwinita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Siya'y papasok sa kapayapaan, sila'y nagpapahinga sa kanilang mga higaan, bawat lumalakad sa kaniyang katuwiran. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ang matuwid daw kapag namatay, walang taong nagdaramdam. At yung mga taong mahabagin, kapag pumanaw yan, walang gumugunita. Ang matuwid daw ay naalis sa kasamaan na darating. Yung kamandag ng kasalanan, mga mahal, hindi na makatagumpay sa kanila. Wala na. Dito lang sa lupa yan, mga mahal. Yung mga tukso na yan. Pero pag tayo po nasa kabilang buhay na, mga minamahal, wala na. Amen. Sabi ng Bible, verse 2, siya'y papasok na sa kapayapaan. Sila'y nagpapahinga sa kanilang higaan, bawat lumalakad sa katuwiran ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, inaaliw tayo ng mahal na Panginoon. Kaya dapat dito pa lamang sa lupa, alam na natin, mga mahal, kung ano yung gagawin sa atin sa langit. Amen. Sa langit, wala tayong gagawin kundi magpuri na magpuri na magpuri sa mahal na Panginoon. Kaya yung mga Kristiyanong taking for granted, mga mahal, hindi mahalaga sa kanila yung pagpupuri sa lupang ito. Hindi tayo pwede sa langit. Dahil sa langit, mga mahal, ang gagawin natin, magpuri na lang ng magpuri. Amen. Praise the Lord.
Tingnan niyo mahal, pagdating natin sa langit, unang-unang gagawin ng dakilang Diyos sa atin, aaliwin tayo. Katulad ng ama sa kanyang anak mahal, nayayakapin ka, kakalungin ka, yayakapin ka na yung ama. Papahirin niya ang luha sa iyong mga mata. Mga minamahal, aaliwin ka niya. Ipapasyal ka niya, mga minamahal. Ganyan ang mahal ng Panginoon natin pagdating natin sa kabilang buhay. Amen? Tingnan niyo isang story, mga mahal. Luke chapter 16, verse 22 hanggang 25. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell, he lift up his eyes, being in torments, and see Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted. He is comforted, and thou art tormented. Amen. Inaaliw siya rito, sabi ni Abraham. Ikaw ay namuhay sa lupa ng walang paglilingkod. Si Lazaro ay naglingkod. Kaya pagdating dito sa kabilang buhay, sabi ni Emang Abraham, si Lazaro, inaaliw siya dito sa langit. Nakikinig mo ba kayo? Glory to God. Wait, mahal. Amen. Tingnan natin mahal sa Tagalog. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, versikulo 22 hanggang 25. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hadis na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro na gayong ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Tingnan nyo, inaaliw, kino-comfort po si Lazaro, mga mahal. Dahil bago siya mamatay, naniwala siya sa mga preacher ng Diyos. Bago siya mamatay, mga minamahal, nandun yung faith niya. Naniwala siya sa mga ngaral ng dakilang Diyos. Kaya sabi po, mga minamahal ng 29, verse 29 hanggang 31, Abraham said unto him, They have Moses and the prophets. Kasi may request, mga mahal, yung taong nasa impyerno. Nang sabi niya, mga mahal, suguin mo si Lazaro sa lupa. Buhayin mo siya sa mata ng aking mga kapatid para hindi sila makapunta rito sa impyerno ng pagdurusa. Para sila maglingkod sa Diyos. May 5 akong kapatid na lalaki. Masamang katulad ko. Sabi ni Abraham, they have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, No, Father Abraham. But if one went unto them from the dead, they will repent. Sabi ni Abraham, nandoon si Moses, nandoon sa kanilang mga propeta,
preachers, propeta ng Diyos, ating beloved honorable pastor, nandun sa kanilang mga mangangaral. Kung hindi maniwala sa mangangaral, hindi sila makakasampalataya. Pagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Amen. Kahit anong himalang makita mo, kung hindi ka makinig ng Word of God, kung hindi ka susunod sa Word of God, tayo, lahat mo mahal, useless ang ating pagdalo, ang ating pagsamba. Amen. Kaya sabi niya, mga minamahal, nandun yung mga propeta, hayaan mong pakinggan sila. Sabi niya, mga mahal. Sapagkat kung hindi nila pakikinggan si Moses at ang mga propeta, hindi rin mahikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Kaya lahat po ng nasa pag-comfort ng dakilang Diyos, lahat sila nasa paraiso ng Diyos ngayon. Nakikinig po? Lahat, mga mahal, ng kinonfort ng dakilang Diyos. Lahat sila nasa paraiso ng Diyos ngayon. Kaya kung meron tayong pinagdadaan ng mga problema, meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon, kinocomfort ka ngayon ng mahal na Panginoon. Nang hina ka, mahal, pinapalakas ka ng dakilang Diyos. Isa ka sa inilaan ng Diyos para sa kanyang paraiso pagdating ng araw. Amen? Naalala niyo mo, mahal, yung nakapako sa krus sa kanan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng taong ito, Jesus, remember me when you are in paradise. Sabi ng mahal na Panginoon, 23:43 ng Luke, verily I say unto thee, today, thou shalt be with me in paradise. So may paradise. May paraiso. May heaven. Amen. Yung story ni Lazaro at yung thief on the cross, illustration po yon ng blessed state of the righteous at the time. Yun po, mga minamahal ko, yung nag-ilustrasyon, yun po yung paglalarawan, mga minamahal, na ang mga nangamatay na matwid, mga minamahal, nangamatay, mga minamahal, na naglilingkod sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal, nandun sila sa langit, sa buhay na walang hanggan. Yung kalagayan nila, mga minamahal, napakaganda. Amen. Kahit sa New Testament, merong word of comfort. New Testament, mga minamahal, sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 6, sabi ni Saint Paul, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Ako'y inialay na, sabi ni Paul, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Maalala niyo si Prophet Elijah. Prophet Elijah, mga minamahal, kukunin siya ng chariot of fire. Dadaling siya ng dakilang Diyos sa langit, marapture siya ng buhay. Ayaw pa niya, mga mahal, sapagkat gusto pa niyang gumawa sa mahal na Panginoon. Pero dumating yung panahon, dumating yung oras, na tapos na yung kanyang mission sa lupa. Kaya sinundo na siya ng chariot of fire, kahit ayaw pa niya. Si Elisha, siya'y namatay sa sakit, sa karamdaman, propeta ng Diyos. Pinatay ng dakilang Diyos, kahit gusto pa niyang maglingkod, kahit gusto pa niya may mahal, gumawa sa mahal na Panginoon sa lupa. Pero pag sinabi ng dakilang Diyos, enough, my son, kahit gusto mo pa, kukunin ka na ng dakilang Diyos. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ayaw na ayaw niyang tayo iiwanan. Ayaw niya tayong iwanan sapagkat gusto niya, mga minamahal, sabay-sabay tayong marapture. Amen. Dati sinisigaw ng beloved Honorable Pastor Rin Mahal, pag mainit kang mananampalataya, hindi ka dadaan sa libingan.
Sama-sama tayong i-rapture na malapay ng buhay. Makita mo, mahal, yung desire niya na patuloy na alagaan tayo, mahal, sa lupa. Pero hindi natin alam, mahal, ang timetable ng dakilang Diyos. Kapag sinabi ng mahal na Panginoon, enough! Tama na. Tapos na ang mission mo sa lupa. Umuwi ka na, anak. Amen. Kaya ang buong church, mga minamahal, ay nagdadalamhati ngayon. Napakasakit, mga minamahal, itong pagsubok na ito. Pero sabi ng ating beloved Minister Willie James Almeida Jr., let us continue. Let us continue the legacy of our beloved honorable parents in the Lord. Ipagpatuloy natin yung kanilang nasimulan. Amen? Let us unite. Be strong in the Lord. Magkaisa tayo, mga mahal. Magkaisa tayo ng pag-iisip. Magkaisa tayo, mga mahal, ng desire. Magkaisa tayo, mga mahal, ng layunin sa church na ito, mga mahal. Amen. Naturuan na tayo, mga mahal. Naalagaan na tayo, mga mahal, ng 50 years na pangangalaga. Tatayo naman tayo ngayon, mga mahal. Tumayo ka sa salita ng Diyos. Tumayo tayo sa pangako ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Wala nang siraan. Wala na, mga mahal, siraan. Mga mahal, ipagtrabaho mo na ngayon ang sariling kaligtasan. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Yan lamang po ba ang palakpak natin sa dakilang Diyos natin? Hallelujah. Kaya nga si St. Paul, dinescribe niya, mga minamahal, yung righteous, paano mamatay, natutulog lang daw. Tingnan nyo, 1 Thessalonians, chapter 4, verse 13 and 14. Dito po sa unang sulat ni Thessalonica, versikulo 4, kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 14. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo huwag mangulumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisimpalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Ginamit dito ang termino na natutulog. Sapagkat yung nangamatay, mga minamahal, hindi actually direct, mga minamahal, ginamit ng dakilang Diyos yung word na nangamatay. Kahit si Lazaro, namatay ng 4 days. Sabi ng mahal na Panginoon, natutulog si Lazaro, gisingin natin. Binuhay ng dakilang Diyos mula sa mga patay. Yung kanyang natunaw na organ, mga minamahal, sa katawan for 4 days, mga minamahal ko, na nabulok na. Binuong muli ng dakilang Diyos, mga minamahal. So wala imposible sa dakilang Diyos. Yung sa Thessalonians, chapter 4, mga minamahal, ginamit ng dakilang Diyos dito, natutulog. Pero nangamatay yon. But I would not have you to be ignorant, sabi rito, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Sleep. Natutulog daw, mga minamahal. Ibig sabihin, yung mga nangamakatay kay Kristo, kung ano yung nararamdaman mo kapag natutulog ka dito, mga minamahal, sa magdamag, ganun lang. Nakikinig po kayo? Ang pinaka-importante rito, mga minamahal, hindi tayo tinalaga ng dakilang Diyos sa kanyang galit,
kundi itinalaga tayo ng dakilang Diyos, mga mahal, sa kaligtasan. Lahat magsabing, praise the Lord. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 hanggang 11, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Verse 11, wherefore, comfort yourselves together and edify one another. Edify one another. Edify one another. Palakasan kayo sa isa't isa. Yan ang ibig sabihin nun. Amen. No bad report. Magpalakasan kayo sa isa't isa, even as also ye do, sabi ng Bible. Tingnan natin sa Tagalog, minamahal. 1 Thessalonians 5, 9 to 11. Sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 9 hanggang 11, sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Dahil dito, kayo'y mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, Amen. gaya ng inyong ginagawa. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang Diyos. Kaya precious sa mata ng dakilang Diyos, yung mga saints. Mahalaga sa mahal na Panginoon, sa kanyang mga mata, yung mga saints. At hindi kasama doon yung mga sinners. Hindi kasama yung mga sinners. Sinabi ng dakilang Diyos, mapalad ang nangamatay sa mga sandaling ito, sapagat sila'y pinagpahinga ng dakilang Diyos sa kanilang gawa. Mapalad. Hindi kasama ron yung mga sinners. Hindi kasama ron yung mga makasalanan. Saan dadalhin yung makasalanan? Psalms 9 verse 17. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Tingnan niyo, Tagalog. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 9, versikulo 17. Ang masama ay mauuwi sa Sheol, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Amen. Lahat ng bansa nagsisilimot sa Diyos. At dito mo yung mahal ginamit sa Tagalog yung Sheol. Pero sa English, mga kapatid ko, hell ang sinabi. The wicked shall be turned into hell. Lahat ng makasalanan ang bahagi nila sa impyerno. Lahat ng nakalimot, lahat ng bansa na nakalimot sa dakilang Diyos, lahat yan itatapon sa impyerno. Sinabi ng Biblia. Gising pa po ba kayo? So yung destination ng sinners ay eternal damnation in hell. Ayan, mga minamahal. Yung kalagayan po ng mga matuwid, ating nabasa, na pag-aralan, nasa paraiso ng dakilang Diyos sila. Napakaganda ng kanilang kalagayan. Pero yung mga sinners, sabi ng Bible, doon naman sila sa impyerno. They are tormented day and night with great agony forever and ever. Yan ang kalagayan ng mga sinners. Kaya sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, mga mahal, ang sabi ng Bible, mga kapatid ko, behold, now is the day of salvation. Now is the accepted time, sabi ng Bible. Kaya sinabi ng 2 Corinthians 6 verse 2, ngayon ang araw ng kaligtasan ay dahil kapag inabot ka ng kamatayan, kapag inabot ng kamatayan ng isang tao na hindi na patawad ng Diyos sa kasalanan, wala na siyang pag-asang umakyat sa langit. Wala na. Nakikinig po ba kayo? Praise the Lord. Kaya nga kung babalikan natin yung Luke 16 kay Lazaro sa mayaman, verse 24 hanggang 26, sabi ng Bible, siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri
palamigin ang aking dila sapagat naghirap ako sa apoy na ito. Imagine isang patak lang ng tubig, laking pasasalamat na ng mayaman. Amen. Pero sabi ni Abraham, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masamang bagay, datapot inaaliw siya dito. Hallelujah. 26. Bukod sa lahat ng ito, may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dito hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makatatawid mula diyan hanggang sa amin. Meron daw bangin na nakapagitan. Kaya nga sabi naman ng mayaman, suguin mo na lang si Lazaro sa lupa. May kapatid akong 5, masasamang katulad ko. Tingnan nyo. Kung unawain natin yun, mga minamahal, ngayon po idinadaos yung tinatawag na All Souls Day. All Souls Day. Or Halloween. Mga mahal, ang turo sa atin ng relihiyon, manalangin ka, ipagnobena mo, mga mahal, yung loved ones mong namatay para umakit sa langit. Mali. Mali. Sa nabasa natin, yung mayaman na sa impyerno, siyang dumadalangin para sa mga buhay sa lupa. Nakuha nyo? Yung mga nasa impyerno ngayon, silang dumadalangin, nakikiusap, para yung mga loved ones nilang nasa lupa, na masama din ang buhay, ay magbago na. Para hindi raw makapunta ron sa impyernong kinalalagyan ng mayaman. Baligtad ang turo ng ating relihiyon. Amen ba? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. So, nakikita ko rin po rito, yung pagtatrabaho natin sa kaligtasan natin, hindi pwedeng ipasa mo sa mga mahal mo sa buhay yung paglilingkod sa Diyos. Kahit hindi ka na maglingkod, maliligtas ka. Mali pa rin. Hindi natin pwedeng iasa yung ating kaligtasan sa mga mahal natin sa buhay. Kayo na lang maglingkod. Mga anak, kayo na lang ang dumalo. Sige, mag-choir kayo. Sige, magpagamit kayo. Kayo na lang. Ako, busy ako. Wag na ako. Akala mo ligtas ka. Mali. Amen. Ulitin ko, sabi ni Abraham, Amang Abraham, nandun si Moses sa lupa. Yung mga propeta nasa lupa. Makinig sila ng Word of God para maligtas sila. Kung hindi sila maniniwala, hindi sila maligtas. Kahit yung loved ones natin, yung mahal mainit na naglilingkod, sige mga anak, sige, may bahay ko, sige, magpakainit kayo, sige. Tapos ikaw, hindi ka na naglilingkod. Ayun mahal, sila lang marapture, ikaw maiwan. Amen ba? Kanya-kanya ang kaligtasan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ipagtrabaho ang kaligtasan. James chapter 2 verse 20. Basahin natin. James chapter 2 po, verse 20. At beloved elder, beloved Bertan. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 20. Datapwat ibig mo bagang malaman, o taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Amen. Amen. But wilt thou know, O vain man, that faith without work is dead. Alamin mo ito, walang kabuluhang tao, sabi ng Tagalog. Na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ano ba yung gawa? Yung gawa, sumampalataya ka sa dakilang Diyos, tapos ipagtrabaho mo yung kaligtasan mo. Maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Yan ang gawa. Amen ba? Praise the Lord. Faith without work is dead. Ayun, mahal. Yan ang ibig sabihin noon.
Meron kang faith, meron kang pananampalataya, paniniwala. Ayaw mo naman maglingkod, ayaw mo namang dumalo, may mahal. Patay na pananampalataya yan. Amen ba? Kaya faith without work is dead, mga kapatid. Pag nanampalataya ka, may mahal, ibigay mo na ng todo. Bakit? Hindi natin alam ang buhay natin kung kailan. Amen ba? Hindi natin alam, may mahal. Meron tayong kapatiran, mga minamahal, nagkwento sa akin. Meron siyang kamag-anak, meron siyang loved ones, kapatid. Sa ibang bansa, may mahal. Yung kanyang asawa, may mahal na foreigner, namamasyal lang sila sa park. Nakahawak sa kamay nung sister, may mahal, yung kanyang husband na foreigner. Biglang humigpit, may mahal, yung kanyang hawak. Yung pala, inatake na sa puso. Pagbagsak sa semento, on the spot, patay. Ganun lang ang buhay. Amen po? Yung mga artista, mga minamahal, namamasyal lang, mga kapatid. Ano ito? Mga mahal. Ang kanyang apelyido'y Granada. Di ba? Naglalakad lang sa park. Tapos biglang nabuwal. Nung mabuwal, mga kapatid, pagdala sa ospital, patay na pala. Amen? Ganun lang ang buhay, mga mahal. Napakaigsi. Kaya kahit wala kang sintomas na nararamdaman, wala kang sintomas, mga mahal ko, na pakiwari natin, okay, mga mahal, ang ating katawan. Pero hindi natin alam, mga kapatid ko, kung panahon mo na mamaya, panahon mo na bukas ng umaga, panahon na mo na, mga mahal, bukas ng gabi, hindi natin alam, mga kapatid. Kaya dapat lagi tayong handa. Amen ba? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya sinabi po, mga mahal, ng Revelation 14:13 na ating nabasa kanina, mapalad ang mga patay na nangamatay sa mahal na Panginoon mula ngayon. Oo, sinabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa. Mga righteous yon. Mga totoong anak ng Diyos yon na masigasig, nagpapagal sa kaligtasan. Mga naglingkod sila na may kainitan, may katapatan sa Diyos. Pero yung mga sinners na namatay, hindi mapalad ang mga yon. Wala pong RIP sa kinalalagyan nila ngayon. Ano ba yung RIP? Rest in peace. Sa kinalalagyan nila ngayon, may mahal, namatay silang makasalanan, walang kapayapaan. Isaiah 48:22, mga beloved. Isaiah 48:22, basahin natin. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 48, versikulo 22. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Amen. Tingnan nyo. There is no peace, said the Lord, unto the wicked. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng mahal na Panginoon. So, ang mga nangamatay na nasa piling ng ating pinakamamahal, pag ngayon may mahal, tinanggap nila, mga kapatid, sa dakilang Diyos ay ano? The right to take the tree of life and not hurt by the second death. Yan ang kanilang unang natanggap sa mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, mga minamahal, sa Revelation chapter 2, verse 7, may mahal, to him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which in the midst of the paradise of God. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Tingnan nyo. Praise the Lord. Hindi sila makakatikim, mga minamahal ko, ng second death. Hindi sila makakatikim, mga minamahal ko, ng kamatayan sa impyerno, mga kapatid. At ang pangalawa, mga minamahal ko, names not blotted out of the book of life and walk with him in white garments. Yan ang mga righteous people. Hindi buburahin ng dakilang Diyos ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. At sila'y lalakad, mga inmahal, may puting kasuotan, mga kapatid ko. Yung righteousness of God. Amen. Mga minamahal. Naalala ko, mga kapatid ko, yung Matthew chapter 22,
nag-illustration ng mahal na Panginoon sa kaligtasan doon sa ikakasal. At pagpasok po, mga kapatid, ng mga minamahal, naghanda ng kasalan na iyon. May nakita siyang isa, wala pong damit kasalan. Naka-ordinary lang. Kaya sabi niya, mga mahal, bakit pumasok ka rito sa kasalan ng walang damit kasalan? Naumid po yung tao, hindi makapagsalita. At sabi po ng mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, igapusin yan. Itali nyo yan, igapos nyo yan, at itapo nyo sa kadiliman sa labas. Doon na nga ang pagtangis ng ngipin, mga mahal. Amen. Itinapon, mga kapatid, sa impyerno. Ano pong ibig sabihin nun? Wala siyang damit kasalan, mga mahal. Yun po yung righteousness ng dakilang Diyos. Sabi ng Isaiah 64 verse 6, mga mahal, ang lahat ng ating katwiran ay marumi. Katulad ng basahang marumi, mga mahal. Naging parang basahang marumi tayong lahat, nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, sabi ng Bible. Tinatangay kami ng aming mga kasalanan, aming kasamaan, na parang hangin, mga kapatid. Kung hindi mo tatanggapin ang dakilang Diyos, mga mahal, mananatili yung ating pong katwirang sarili ang nasa atin. Yung basahang marumi. Wala tayong halaga sa ating mahal na Panginoon. Kaya dapat nating ibihis si Kristo, ang dakilang Diyos. Ibihis natin ang katwiran ng mahal na Panginoon, yung kanyang kabanalan. Nakikinig po ba kayo? Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 24, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and true holiness. Amen. Kaya kahit mga mananampalataya na tayo, kung hindi natin sinusuot ang katwiran ng dakilang Diyos, mga mahal, wala pa ring langit. Hindi pa rin natin makalimutan yung ating mga sarili, mga mahal. Hindi pa patay yung ating mga sarili. Hindi tayo pwede sa langit. Amen. Praise the Lord. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Ephesians chapter 4, verse 24. Saklat ng taga-Efeso Kapitulo 4, versikulo 24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Praise the Lord. Pwede ba nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon? Amen. Yun, mga minamahal ko. Ibihis daw natin, mga mahal, yung katwiran ng dakilang Diyos. Praise the Lord. Mga mahal, bago tayo magtapos, mga kapatid, kung yung November 1, mga mahal, Halloween, piyesta ng mga patay, mga mahal, huwag kayong makiayon dyan. Wala na tayo dyan. Ang patay, patay na. Hindi na po pwedeng gumagala-gala pa sa lupa, mga mahal, yung kaluluwa. Turong imbento yan, mga mahal. Imbento ng tao yan na turo. Amen. Pagpikit mo dito sa lupa, siyang pagdilat mo sa destinasyon mo. Yan ang turo ng Bible. Pagpikit mo sa lupa na makasalanan, impyerno naghintay. The wages of sin is death. Amen. But the gift of God, sabi ng Bible, is eternal life. Through faith. Amen. Yun, mga minamahal. Kapag pumikit ang mata natin sa lupa, na mainit ka naglingkod sa Diyos, paradise in heaven. Palapakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya yung November 1, Halloween party, Halloween o piyesta ng mga patay, imbento lang yan ng turo ng devil yan. Turo ng diablo yan. Kapag nakiisa ka diyan, nakiayon ka diyan, yung mga anak mo, pinagsuot mo mga minamahal na mga costume ng Halloween, hindi mo alam, ini-invite mo yung devil sa pamilya mo. Ini-invite mo yung devil sa loob ng bahay mo. Hindi mo alam. Amen. Wala sa Bible yan, minamahal. Kultong turo yan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang patay-patay na, sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God
who gave it. Yung dust, kasi ano yun, alikabok, ano yun? Yung katawan natin. Lupa lang ito eh. Lupa lang ito. Pagmasdan mo, isang linggo kang huwag maligo. At saka mo kamutin yung balat mo. Lalabas dyan lupa. Libag. Maglulupa ka na kapag hindi ka naglinis ng katawan. Lupa lang ito eh. Alikabok lang to. Yung katawan natin, pagkain lang ng uod ito. Importante dito, yung kaluluwa natin, dapat may relasyon sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Ang alabok ay mauuwi sa lupa, sabi ng Ecclesiastes 12:7, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Kaya ang conclusion ng buhay natin, may conclusion eh. May katapusan yung buhay natin. Conclusion ng buhay natin, dalawa. Fear God and keep His commandments. Yan ang ating tungkulin. Amen? Kaya mga minamahal, sikap tayo. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Sikap tayo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, mahal, habang hinihintay natin, mga kapatid, ang ating mga singers, ating mga instrumentalists, sa ating aawitin, Destined for a Throne, ngayon, mahal, pakinggan niyo, mga kapatid, hindi makakalimutan ng dakilang Diyos yung ating pag-ibig, yung ating katapatan sa Kanya. Lahat po ng tumanggap at naglingkod, mahal sa ating dakilang Diyos sa gawaing ito, makakasama yan sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Makakasama natin sila sa new heaven na inihanda ng dakilang Diyos sa akin, sa paradise ng dakilang Diyos. Kaya siguruhin natin, may mahal, na ang pagpapahalaga mo sa gawain ng Diyos, kasing halaga ng pagpapahalaga ng Diyos sa iyo. Ulitin ko, siguruhin natin, yung pagpapahalaga natin sa gawain ng Diyos, pagmamahal natin sa gawain ng Diyos, suporta natin sa gawain ng Diyos, ay kasing halaga sana ng pagpapahalaga ng Diyos sa iyo at sa akin. Na ang pagmamahal mo sa Diyos, katulad ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen ba? Kaya gumawa tayo ng gumawa para sa gawain ng dakilang Diyos, mga mahal. Magmalasakit tayo sa gawain ng Diyos. Magmalasakit tayo sa gawain ng Diyos, mga mahal. Dahil tanging mabubuting ginawa mo lamang sa Diyos, yung maipresent mo sa mahal na Panginoon. Tanging nagawa natin sa gawain ng Diyos, yan lang ang maipresent natin sa ating mahal na Panginoon sa kabilang buhay. Amen. Kaya tingnan natin, may mahal, ano bang pangangailangan ng church? Kailangan natin ng 54,000 para sa ating kuryente. Lahat magsabing amen? Humina yata. Lahat magsabing amen? Praise the Lord! Bahin mahal, nakakasabik mangin mahal yung paradise ng Diyos eh. Nakakagigil eh. Amen ba? Hadlang ito ng kaaway. Yung ating generator, kanina mo mahal eh, nagbabaga na eh. Nagbaga na, mahal. Sobrang loaded na eh. Kaya naputol kanina yung ating live eh, mahal. So mga kapatid, mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, ganun lang halaga ang kailangan. Hindi natin pwedeng iasa, mga mahal, sa main church natin. Nag-mourn, mga mahal, ang ating beloved Almeda, precious Almeda children, mga mahal. Maraming gastusin. Tayo dito, mga mahal, magtulong-tulong. Kaya natin, mga mahal, magtulong-tulong. Pag binigay mo sa Diyos yan, mga mahal, hindi sa tao. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Palapakan natin ang dakilang Diyos. Lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, magsabing praise the Lord. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Awitan natin ang dakilang Diyos. He
Hallelujah. Jesus, thank you so much. Thank you so much, Jesus, Lord. Father God. For the lost, to pay the priceless cost. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There, amazing lost. Like the glory of resurrection, where assured of our salvation, He will take us home. Tayong lahat, destined for the throne. Destined for the throne. They never change the master's plan. We are destined for the throne. Napakagandang awitin, mga mahal. Hallelujah. Ialay natin sa mahal na Panginoon. Sometimes it's hard to bear the pain that grips the tears, but in His eyes were pictures of His Son. Just do what He decides. Then the close of His age will finally see His face. We will reign with Him in glory, the redemption story. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Destined for the throne. Heaven is our home. The glory He'll reveal, the earthly things cannot compare. The kingdoms made by man can never change the master's plan. We are destined for the throne. Destined for the throne. Hallelujah. Heaven is our home. The glory He'll reveal, the earthly things cannot compare. The kingdoms made by man can never change the master's plan. We are destined for the throne. Minsan pa, destined for the throne. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heaven is our home. The glory He'll reveal, the everything cannot compare. The kingdom made by man can never change the master's plan. We are destined for the throne. Yes, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Panginoon mahal,
Ating beloved parents in the Lord, nakita natin, hindi nila inibig ang mundo. Hindi nila minahal ng material na bagay, financial na bagay. Bakit hanggang ngayon may mahal tayo umuupa ng ating po mga venue? Dahil inuna ng ating beloved honorable pastor ang napakalaking mga krusada para maligtas ang tao, may mahal. Ginamit ang pera ng church para sa kaligtasan ng tao. Saksi tayong lahat, may mahal, for 50 years. May mahal. Napakarami na natin, napakalaki na, may mahal, ng ating gawain. Mega. Hindi importante sa kanila may mahal ang material. Naway ganun din tayo sa lugar na ito. Mangin mahal, kung hinihipo kayo ng dakilang Diyos, kayo mismo pumunta ng panel ko. Mangin mahal, kahit hindi nyo na idaan sa amin, kayo mismo pumunta ng panel ko. Mangin mahal, magpagamit kayo sa mahal ng Panginoon. Gawa ng kaaway, mangin mahal, para madistract yung gawain ng Diyos. Mangin mahal, huwag nating payagan yan. Tayo taga-langit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mangin mahal. Gawin natin ang lahat ng paraan, mangin mahal, para maluwalhati ang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mangin mahal. Hallelujah. Destined for Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. The throne. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Ating palapakan natin ang kailangan Diyos sa dakilang kaligtasan. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, wala pong makakagapon nito, kundi hallelujah, ang kasalanan kung tayo po'y hindi iwanan o hindi iwaksi ang buhay makasalanan. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Pure, totoo, ang pag-ibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. Sabi nga ng banal na kasulatan natin na pakinggan kanina, hallelujah, now is the day of salvation. Ibig sabihin, pwede po tayo mag-renew ngayon. O tayo po'y nagkulang, tayo nagkakasala, renew ngayon. Anong ibig sabihin? I-renew po natin ang ating relasyon sa ating dakilang Diyos. Saan? Paano pamamagitan? Sa ating pagsisisi. At hingin po natin ang gabay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y tulungan, lumakad, maging masunurin sa utos ng ating pinakamahal Panginoon. Kung inyo po natandaan, kanina mga pangaral,
Ano po ang kondisyon upang pumunta ng langit? Isa lang po ang binanggit ng ating Lord and Preacher. Obedience, ibig sabihin sumunod sa pinapagawa utos ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ito po tayo manalangin. I-renew po natin ang ating relasyon sa ating dakilang Diyos. Saan po tayo nagkulang? Alam po natin ang ating pagkukulang. Saan po tayo nagkakamali? Alam rin po natin ito. Kaya ito po ang pagkakataon dahil ang sabi nga ng Biblia, now is the day of salvation. So, it's our chance na i-renewed po natin ang ating relasyon sa ating dakilang Diyos. Sa pamagitan ng ating pagsisisi, at tayo po'y manalangin sa ating pinakamahal Panginoon. Leading prayer po tayo ni Pastor, hallelujah. Nabigyan po tayong puso mapagmahal sa ating dakilang Diyos. Bigyan po tayong, hallelujah, puso mapagmahal sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihan pangalan niyo po aming dakilang Diyos, aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, puno-puno ng pag-ibig sa bawat isa amin. Mahal na Panginoon, narito po yung mga piniling mga anak, dakilang Diyos. Kami po yung nagsusumamo sa iyo. Sa inyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakamali, sa mga kaisipan, hindi po kayo nalulugdan, sa mga unbelief thoughts, O Lord God. Dakilang Diyos, patawarin niyo ang bawat isa amin. Patawad, mahal na Panginoon po. Hallelujah. Tulungan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos, na kami lubusan makasunod sa iyo. Sa pauna panalangin pa rin po ng aming minamahal at galang na pastor, will disadal me in time prophet, O God. Tulungan niyo ang bawat isa amin, mahal Panginoon, na maging masunurin sa iyo. Bigyan niyo kayong puso't kaisipan na nagmumula sa iyo, na amin po kayong mahalin totoo, mahal na Panginoon. To love you with all our heart, with all our soul, with all our might, with all our strength, at mahalin din po namin na kailan Diyos ang iyong banal na iglesia. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin, mahal Panginoon. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus, at magsabing Amen. At ating pong sawatayin, lahat ng uri gawa ng kaaway, dahil sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, tayo po yung mga gawa, sa mga pangripalan ng ating dakilang Diyos ay walang imposible. Ilians po natin ang ating mga sarili, isipin po natin, kamay ng ating pastor, ang siya pong naglilian sa bawat isa atin. Ito po yung ating sawatayin lahat sa dakilat mga pariampala ng ating dakilang Diyos. Opo, mahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos ay mga pangailangan sa iyo. Ang bawat isa amin ay mayroong mga pangailangan, mahal na Panginoon. Sa patuloy na po na panangin po ng aming pastor dakilang Diyos, aming gagamitin ang makapangyarihang pangalan niyo po, mahal na Panginoon. In the mighty name of Jesus, aming pinapalayas lahat ng ori na gawa ng kaaway. Demons of carnality, pride of life, vainglory, demons of unbelief, doubts, demons cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri na karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, rheuma, lahat ng karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, unbelief, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems solved right now sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Patuloy po natin, papurihan ng ating pinakamahal Panginoon sa pamitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon. Patuloy umaten, tulad nga po ng bilin lagi ka ng ating Bible Pastor.